Hi beautiful people, magandang araw po sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. And please don't skip the ads. Mayroon po ako siya shoutout dito. Number 1 po ay si Mr. Edwin Mojica ng ELM Game Farm, JDH Pinagpala Game Farm, Toto Ortega, Richard Pailano ng Agno Pangasinan, Chodoro Ortal, Sep Pulo, David Babing, Clint Lester, Julius Dolores, Nicky Sildin, John Michael, Geraldine Rago, Leody Enriquez, Ren Kabataan, and Mr. Toto Ancheta, and Walter Chavez, and Nestor Pua, and lastly, Mr. Rizal Pamulaklakin. Meron pong tanong sa akin dito si Mr. JDH Pinagpala Game Farm. Ito po tanong niya sa akin. Sir, regarding sa 3-port sa hen, 3-port sa cockline breed, yun po ba mga anak nila ang magpaparisin para maging battle stag, o yung mga anak ng 3-port ay kukros ko sa ibang bloodline? Oo, totoo ito. Ang i-close mo rito, yung anak nila sa 3-port na sa cockside, saka sa 3-port sa hen side. Ito ang kalimitang ginagawa para makakuha ka ng mga magagaling na panlaban. Pwede mo din siya i-cross sa ibang bloodline. Kailangan 3-port din para battle cross. Pwede mo rin gawin niya sa 3-port plus 1/2. Ang magiging magiging pedigree niyan ay 5/8 over 3/8. Pwede po yan. Kasi sa breeding kasi, kinakailangan para makakuha ka ng mga ace battle cock, kinakailangan medyo ilaline breed mo ng konti. Kinakailangan kasi babalik mo sa father side, saka sa hen side, tapos yung anak nila, pagbabanggain mo, doon ka makakakuha talaga ng mga tinatawag natin mga ace battle cock, kung tawagin. Pero ang selection mo, ang dapat talaga dyan, mga high station ang kukunin mo. Pero pwede mo rin sa ibang bloodline na 3-port din, pwede din yun. Walang problema roon. Pero kung gusto mo maglaban ng mga magagaling talagang tsatsagain mo. 3-port sa cockside, saka sa 3-port sa hen side. Ngayon, para maging magaling na quality in breeding ang gagawin mo, yung half brother and half sister, yun ang gagawin mo. Yun ang tinatawag na quality in breeding. Ganun ho yan. Ngayon, kung ang gusto mo talaga ay kung ang gusto mo materialis lang o panlaban o ano man ang gusto mong gawin diyan. Si 3-port sinasabi mo panlaban yan. Ngayon kung gusto mo kumuha ng materialis, medyo dalin-daliman mo ng konti, gawin mo pa ng 7/8. Yung 3-port balik mo sa original na mami at daddy niya, magiging 7/8 as materials. Yun na bloodline mo tinatawag. Ganoon naman ang ginagawa ng mga breeder dito after 4 generation sa kanila ng pangalan na ginagawa. Sana napaliwanagan kita sa aking mga analysis. Simple na naman to. Ito pa isang nagtanong sa akin, si Mr. Pangalan nito? Si Mr. Toto Ancheta. Ang sabi niya rito, Sir, paano ba malalaman paano ba malalaman dito yung paggawa ng ang traits daw ng
ng hinahin. Kasi yun daw kanya sweater na yellow leg, kinuros niya sa kanyang inahin na green leg, ay wala daw lumabas na sa mga anak na green leg. Okay, ganito yan. Kung hindi naglabas ng green leg sa first generation nila, ang gawin mo dyan, yung anak na tandang, ibalik doon sa kanya. Balik ka ng balik hanggang hindi mo nakikita, hanggang hindi lumalabas yung green leg. Hindi maaari hindi maglabas ng green leg yan. I-line break mo siya. Kasi yun ang sinasabi ko, pag hindi pure lines ang nabili mo, at dominant yung sweater mo pure lines. Tingin ko yung inahin mo, tingin ko hindi. Huwag kayong mag-alala kung inyong mga materyales si Sapsuy, basta super quality. Miski pa hindi nyo alam kung ano pinanggalingan, kayo na ang mag-create ng strain. Yun ang tatandaan nyo. Kahit pa yun 10 salin o Sapsuy lang problema roon. Basta super quality ang manok. Wala hong problema roon. Kayo na ho ang mag-develop sa mabahabang panahon na gagawin nyo. Dito, sinasabi ko na sa inyo, wala hong pure lines. Perfect blend meron ho. Kasi nga, sa totoo lang ho, sa genetics, sinasabi mo, Mr. Toto Ancheta, yung green leg over the yellow leg, pag perohong pure lines yan, lahat ng tandang yan, 100% green legs. Sa mga katubig, yung inahin mo ay hindi masyadong pure lines o hindi nila na-line bred masyado nung kinuhanan mo. Kasi ang gagawin mo kasi dyan, sex link eh. I-cross mo yung paa sa paa, ayaw lumabas. Ang ibig sabihin, mas dominant yung yellow leg na sweater. Ngayon, yung anak na lalaki na naglagbat ng yellow leg, ibalik mo doon sa nanay niya para makakuha ka ng green legs. Ang tawag dyan ay sex link. Ngayon, kung gagamitin mo naman ni dalawa magkapatid, mas maganda kasi dalawa kunin mo, dalawang inahin ang gamitin mo para kung aliman doon na maglalabas ng dominant, ganun na mangyayari dyan. Kasi sa genetics kasi, hindi natin kasi alam yung pinagmulan ng mga tulad ng sinasabi mong Gilmore Hatches, cross sa sweater. Nakakapagtaka samantalang inahin talaga ang medyo may 75% dyan na nagdadala. Pero hindi siya naglalabas ng ng green leg. Ang ibig sabihin niyan, hindi masyadong pure lines yung nakuha mo. Ngayon, para makuha mo yung traits ng inahin o ang hinahanap mo lang yung phenotype o yung paa at saka yung kulay, yung sinasabi kong hinahanap mo, ibalik mo ng a little generation. Hindi maaaring hindi maglalabas siya pag binalik mo. Kaya lang, pipili ka ng matataas. Pag magbabalik kayo, kailangan mataas ang ibabalik nyo para hindi kayo nabublema sa bandang huli. Pipiliin nyo yung katawan, pipiliin nyo yung sukat. Ganun po yan. Hindi naman na ho lahat ng kinukuhanan nyo sa ulo nyo. Hindi naman wala namang iba, wala namang kakayang bumili ng mga mamahaling manok sa mga prominent breeder sa Pilipinas. Hindi ho ba? Basta wag ho kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala kung ang manok nyo ay Sapsuy. Basta ho super quality. Inahin man o tandang. Huwag kayong mag-alala. Wala hong problema roon. Basta ho super quality. Miski hindi nyo alam na galing dito, galing doon, na super quality, tingin nyo. I-breed nyo. Kayo na ho ang gumawa ng strain. Kayo na ho mag-develop. After 4 years, sa inyo ng bloodline ho yun. Mr. Toto Ancheta,
At least napaliwanagan na kita. Sa susunod na topic, ang i-discuss ko dito ay ang tinatawag kong recurrent reciprocal selection. Kung paano mag-maintain ng mga winning line na same degree and same bloodline. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo. At please don't forget to subscribe, like, and comment. At pakiusap ko po, huwag niyo na po nang sanang skip yung aking mga ads. At importante po sa akin yun, sa aking magiging revenue. Maraming salamat po sa inyo. Inuulit ko, tapusin niyo po yung video, huwag niyo pong skip yung mga ads o yung commercial. Maraming salamat po. Sa ulitin po, I'll be back soon.